7 years of war. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal at makapangyarihang leader sa mundo, si Vladimir Putin. Alamin natin ang kanyang talambuhay mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagiging pangulo ng Russia at ang mga kontrobersyal na issue na kinakaharap niya. Dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Vladimir Vladimirovich Putin ay ipinanganak noong October 7, 1952 sa Leningrad, ngayon ay St. Petersburg, Russia. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nag-aral sa Leningrad State University kung saan nagtapos siya noong 1975. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, agad siyang sumali sa KGB, ang ahensya ng intelihensya ng Unyong Sobyet. Dito siya naglingkod bilang isang foreign intelligence officer sa loob ng 15 taon bago magretiro bilang lieutenant colonel noong 1990. Habang nasa KGB, ipinadala si Putin sa Dresden, East Germany, kung saan naglingkod siya mula 1985 hanggang 1990. Dito, natuto siya ng wikang Aleman at nakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at tauhan ng seguridad. Ang kanyang karanasan sa KGB ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa estratehiya at politika na naging mahalaga sa kanyang mga susunod na hakbang sa buhay. Noong 1991, nagsimula si Putin sa politika bilang tagapayo sa internasyonal na pakikipag-ugnayan ni Mayor Anatoly Sobchak ng St. Petersburg. Pagsapit ng 1996, lumipat siya sa Moscow at nagsimulang magtrabaho sa administrasyon ni Pangulong Boris Yeltsin. Sa loob lamang ng ilang taon, umangat si Putin sa ranggo at noong Agosto 1999, hinirang siyang punong ministro. Nang magbitiw si Yeltsin noong December 31, 1999, si Putin ang naging acting president ng Russia. Noong 2000, opisyal na nahalal si Putin bilang Pangulo ng Russia at muling nahalal noong 2004. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsimula ang tinatawag na managed democracy kung saan kinontrol ng Kremlin ang media, nilimitahan ang karapatan ng oposisyon at pinatibay ang kapangyarihan ng Estado. Sa kabila ng mga kritisismo, nagpatuloy si Putin sa pagpapatupad ng mga pulisya na nagpalakas sa ekonomiya ng Rusya at nagpabuti sa pamumuhay ng marami. Dahil sa konstitusyon ng Rusya na nagbabawal ng ikatlong sunod na termino, naging punong ministro si Putin noong 2008 habang si Dmitry Medvedev ang naging pangulo. Ngunit nang matapos ang termino ni Medvedev noong 2012, muling naging pangulo si Putin at nagpatuloy ang kanyang pamumuno hanggang sa kasalukuyan. Isang batas na ipinasa noong 2020 ang nagpapahintulot kay Putin na manatili sa kapangyarihan hanggang 2036, bagay na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan at international community. Isa sa pinakakontrobersyal na issue na kinasasangkutan ni Putin ay ang pakikialam sa eleksyon ng Estados Unidos noong 2016, kung saan ayon sa ulat ng mga ahensya ng intelihensya ng US, nagkaroon ng hacking operation na pinunduhan ng Russia upang impluwensyahan ang kampanya ni Hillary Clinton. Ang isyong ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Noong 2002, inilunsad ni Putin ang malawakang paglusob sa Ukraine, na nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa pandaigdigang komunidad at nagresulta sa mga malalaking parusa laban sa Russia. Maraming inosenteng sibilyan ang nadamay at maraming ulat ng war crimes ang lumabas, dahilan para maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Putin noong March 2023. Ang paglusob na ito ay nagbunsod ng matinding krisis
at nagpalala ng tensyon sa rehiyon. Sa simula ng kanyang termino, positibo ang relasyon ni Putin sa mga lider ng kanluran, lalo na kay dating Pangulong George W. Bush at Arturin Ruiz, European Bidens na nagpahayag ng tiwala kay Putin. Ngunit lumala ang relasyon ng Russia sa kanluran dahil sa mga isyu tulad ng pagpapalawak ng NATO at ang paglusob ng Russia sa Georgia noong 2008 at Ukraine noong 2014 at 2022. Ang mga tensyon na ito ay humantong sa pagtanggal ng Russia sa Group of 8, GE8, at nagdulot ng malawakang parusa laban sa bansa. Ang patuloy na paglusob sa Ukraine ay nagdulot ng matinding krisis at pagkondena mula sa iba't ibang bansa. Ang mga parusang ipinataw sa Russia ay nagresulta sa pagbagsak ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin na labis na nakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan. Sa higit 2 dekada ng kanyang pamumuno, si Vladimir Putin ay nanatiling isang makapangyarihan at kontrobersyal na lider. Mula sa kanyang panahon sa KGB hanggang sa kanyang pagiging pangulo, patuloy niyang binabago ang takbo ng kasaysayan ng Russia at ng buong mundo. Ang kanyang mga desisyon ay may malawakang epekto hindi lamang sa kanyang bansa kundi pati na rin sa internasyonal na komunidad. Ano ang inyong opinyon tungkol kay Vladimir Putin? Sa tingin niyo ba ay nararapat lamang ang kanyang mga naging hakbang bilang leader? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang bell icon para sa mga susunod na updates. Hanggang sa muli, paalam mga kaibigan, dito lang sa Pinoy Wisdom.